Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, launa sa sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa inyong tanan. Mga biyan, adlaw kita subong sang Miyerkules, Pebrero 4 tuig 2026. We are now sa naunang Miyerkules sa ikaduhang bulan sa year 2026. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan sa mga naka-tune in na sa 585 AM kag sa mga naganataw sa ilang Facebook sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kamusta ka mo? Nakapanyaga na bala? O kung nagaluto pa lang sang inyong kalano no subong hapon. Good afternoon man syempre sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga merkado publiko, mga jeepney drivers, taxi drivers, sa aton no nga mga construction workers, mga nagapahuway-huway no kay dito man kainit subong nga mga inoras. Kag syempre hindi man naton pagkalimtan nga tamyawo sa isa ka maayong hapon o kung maayong aga o kung maayong gabi ang aton no nga mga overseas Filipino worker din man nga bahin sang kalibutan. Mga biyan sa kinaandan, akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Balita Sosyal. Subong nga adlaw sang Miyerkules, madamo-damo kita mga biyan nga balita nga aton nga pagpatpaton. Lakip na diri mga biyano ang aton man nga pagbantay no sa nagapadayon nga early registration para sa mga incoming kindergarten, grades 1, 7, and 11 sa mga pampubliko naton nga mga buluthuan para sa school year 2026 to 2027. Nag-umpisa na kita no sa aton nga early registration last January 31. Apat mga biyan ka adlaw no pagkatapos nga nag-umpisa ang iniman nga early registration, pila na bala ang nakaparehistro. Pasiplatan natin mga abyan mo ang kaso
sang animal bite no sa probinsya sang Iloilo sa tuig 2025. Pila ba na no ang mga nakagat sang ido o kunkuring kag iban pagyud nga mga sapat. Kagibaloan pa man mga Beno ang panugyan diri sa aton nga Iloilo Provincial Health Office sa tuoy no sa Nipah virus. Kag magakuha makita sa nga report sa aton nga provincial or Iloilo Provincial Capital Beat Reporter Hope Torrechante. For the meantime, mga Beno, magakuha kita anay sang aton mga pinaka-latest nga water update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Mga biyanagod madulong sa aton sa pinaka-latest nga water update ang aton nga connection with DOST Pag-asa Iloilo. Kaupod si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas Weather. Ma'am Lenore, mayong hapon sa imo no. Kamusta ang pinaka-latest natin nga weather update? Good afternoon. Muna ang ating latest update para sa subong adlaw sa Miyerkules, February 4, 2026. As of 10 to naman si Bagyong Basyang ay pina-estimate natin basta available sa disang na ang sige sentro ay may kadayoon sa 35 km east ng Sinatuan sa Rizal Region. May maximum speed wind niya 55 km per hour near the center and gustiness up to 70 km per hour. So, iya ulan ay pa-southwestward at 15 km per hour. So, bakit sa ating mapakang intensity outlook, si Bagyong Basyang ay mag-landfall eastern Mindanao between tomorrow evening and Friday morning. And then mag-traverse din sa may northeastern Mindanao and central and western Visayas. So, mag-emerge sa may Sea by Saturday morning. And then, northeast man siya nag-affect sa may Luzon. Dili naman sa Western Visayas, mag-experience ka sa magmamagag-umon, sa magmamagag-umon ng kalangitan, or generally, pero wala kita, pero wala mo natin nila ang mga posibilidad ng mga isolated mga pag-ulan, panalasit sa nag-o, sugat ng localized thunderstorms. Makusarangan kapag makusig naman ang hangin natin na mag-ahalin sa direksyon northeast, na magagalas ng makasarangan kung sumabalog na kalagatan. Forecast temperature natin generally, sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla ko din alas 8 grados ang asa at magatulog ini alas 5:54 karon sa hapon. So, muna ang ating latest for the update. Halimbawa po Iloilo radar station ako sinuwes. Salamat. Yes. Ma'am Lenore, balikan natin no. Sa mga ginalauman nga mag-landfall, pag diin ini mag-landfall ang Bagyong Basya. Kamagan, ma'am. Yes. Diin natin ginalauman nga mag-landfall and saan o ini mag-landfall, ma'am, ang aton nga bagyo. Pero possible, ma'am, nag-experience or direkta nga maapektuhan na kita sa iwan ng basya dahil Bagyong Basya dahil it's weekend. So, mainalaman ang ating Friday till weekend. Bilog yun, ma'am, nga Western Visayas ang maapektuhan sa siniman no, nga Bagyong Basyang? Yes, ma'am. Pero diin, ma'am, nga lugar no, ini siya mag-landfall. Ano, ma'am? Diin, ma'am, nga lugar ini siya posible nga mag-landfall? Bakit atin na track ang intensity forecast, ma'am, possible may southern sa Antique na or southern mga sabay at si Bagyong Basyang. Pero dako pa man niya ang ating cone of uncertainty. So, possible magkasaka niya ang i-track or magkatanaog. Yes. Ma'am, if I heard it right, no, posible sa southern Antique. Yes, ma'am. Pero ma'am, no, subo nga hapon o subo nga Miyerkules and tomorrow, lauman ba na natin nga mangin mainulanon diri sa aton sa Western Visayas? Subo nga adlaw, ma'am, at that was fair weather condition kita. Then, by Friday, ako na mga experience kita sa pag-ulan.
Mamakita bala nato no or ma-project bala nato no until mga what no ang aton nga wind signal nga ipataas no diri sa mga lugar sa aton sa Western Visayas once nga maglandfall ining bagyo. Or possible, ma'am, dapat wind signal number 1 kung ma-maintain niyo ang tropical depression category. Apart from bagyong Basyang, ma'am, no, may ara pa gid bala kita gina monitor ng ibang bagay weather disturbances. As of now, ma'am, wala naman kita simpleng monitor pang iba na negative bagyong Basyang. Sa ano naman ginalauman nga magwa ini posible ma'am no, sa ating Philippine Area of Responsibility? Or posible, ma'am, by February 8, maging isa na lamang sa low pressure area. Okay. Lastly, Pero alam ko na siya itong ano na tulad sa part, pero hindi na mag-survive na siya into low pressure area. okay. Lastly, ma'am Minor, no, ang imo panagyan sa aton nga mga tagpalamati. Well, ano lang, ang mag-monitor lang kita sa ating weather update or weather forecast sa matalikmat lang din. Okay. With this, ma'am Minor, madamo din nga salamat. Welcome lang sa mga adlaw sa loob. There you have it mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestres, ang DOST Pag-asa sa ato man nga pinaka-latest nga weather update no natuloy diri especially no sa siniman nga gina-monitor naton nga bagyong Basyang. So nabatian mga biyan no. Posible ini magahiwat sa landfall no sa Southern Antique. Kaglauman nato no ang mainulanon nga Biyernes diri sa atin sa Western Visayas, pero today no and tomorrow Thursday according kay Ma'am Minor generally fair weather, so may mga time pa kita no nga mag-ready ang go bags naton dira no kabay pa nga ihanda naton ang mga emergency kits naton hindi kita no kapakot sa mangina posible no nga epekto sang siniman nga bagyo. Siyempre ang aton mga aviso sa mga coastal and low-lying areas naton. So may ara no aviso ang inyong mga local government unit for evacuation or preemptive evacuation. Kabay pa no nga sundon naton ini. We have learned no sa mga previous nga mga bagyo sa diino abi naton hindi maapektuhan ang aton nga lugar. Pero bangod no sa mamunog nga bukbo sang ulan, may pila kita ka mga lugar diri sa Western Visayas nga nalubogin no sa tubig baha. So kabay pa no nga naka-learn kita sa mga experience naton especially sang last year sa bagyong Tino, sa bagyong Ramit. And what we are praying no kabay pa no nga kita diri sa Western Visayas o sa bugos gino nga Pilipinas kabay pa no nga hindi ini masulit ang kapareho sinino nga senaryo kung sa diino may ara gid sa mga nautas nga kabuhi bangod man sa bagyo. Philippine Standard Time launa 19 sa hapon. Mga biyan sa aton nga padayon nga pagpangalaga sa bunga hapon, mag-akuha kita no sa isa ka report halin sa aton nga Iloilo Provincial Capital Beat Reporter Hope Torrechante. Senator Bam Aquino nagpasalamat mga abiyan sa LMP Iloilo sa suporta na tuloy sa CAP Act. Ano bala ining CAP Act no? Hibaloon naton ano diri ang pahalalman sang aton nga senador. Ako magadulong sa sininga balita mga abiyan si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Happy mayong hapon. Mayong hapon yan, nagpasalamat si Senator Bam Aquino sa League of Municipalities of the Philippines o kon LMP Iloilo Chapter sa bugos nga suporta sa 42 ka mga kabanwahanan o kon municipal mayors sa iyang ginaduso no nga Classroom Building Acceleration Program o kon ang CAP Act.
Sunod sa senador, dako nga bulig ang United no nga ang mga pag-isa sa mga alkalde diri sa probinsya sang Iloilo para masabat ang madugay na nga classroom backlog kag masiguro nga may hilway o kon safe no kag manami nga kulot klasihan ang kada estudyante sang Iloilo kag bug-os nga pungsod Pilipinas. Sa idalom sang CAP-Act yan, tagatugkutan no ang mga local government units so kung mga LGUs naton kag mga non-government organizations nga may napamatud-an nga track record nga magpatindog sa mga classrooms no sa ila tagsa ka mga area of jurisdiction ini sandig sa standards no sang Department of Education. So gina-emphasize diri yan nga ang resolusyon ang importansya sang pag-certify bilang urgent no ang CAP-Act para mapadasig man kuntani ang pasar sini bilang isa kalayi. So diri no gindayaw ni Senator Bam Aquino si Governor Toto Defensor sa pagpasar no sang resolusyon sa ngalan sang LMP Iloilo chapter kag ginpasalamatan ang tanan nga mga alkalde sa pagpanguna ni LMP President kag Badyangan Mayor Suzette Mamon. Suno sa iya ang suporta sa mga lokal nga opisyal pamatuod no sang bayanihan spirit para sa buwas damlag sang aton nga mga kabataan. So pahayag no ni Senator Bam Aquino nga ang CAP-Act yan para ini kuno no sa mga estudyante para man sa mga manunudlo kag para sa buwas damlag sang pungsod Pilipinas. So ina no ang gina-emphasize gid ni Senator Aquino. So sa pinaagi sa CAP-Act ginalauman yan no nga mapadasig ang konstruksyon sang mga classrooms and masustentuhan no ang kalidad ng edukasyon kag masiguro ang safe kag decente nga mga learning environment para sa kada estudyante sang Iloilo kag bug-os nga Pilipinas. Kumbaga hindi lang ini sa Iloilo yan no, but ang legislation nga ini iga-legislate ini siya for the benefit of the entire students no sa student body sa bilog nga pungsod Pilipinas yan. Yes. Kag ini partnership kumbaga no sang aton nga mga local government units kag mga private sector naton minakita kita partner madamo sa mga projects diri no sa aton sa Pilipinas kag diri man sa aton sa Iloilo kung sa diino naga buligay ang aton nga gobyerno ang mga LGU kag ang private sector naton para no nga mas mapanami pagid no ang aton nga mga infrastructure projects or mga infrastructure naton di so manami gid no nga tiini suportado sang aton nga LMP Iloilo. In fact, yan no, makita man naton diri sa syudad o probinsya sang Iloilo yung mga classrooms, some of them donated, no. Yes. So dako nga bulig or dako nga bagay kung mapasarman no ang Classroom Building Acceleration Program Act. Kaya again, ang tinutuyo sini no para sa pagpatukod sa mga classrooms kay nakit-an daan diri no sang legislator ang classroom backlog sa pungsod and siguro hindi man naton pag i-deny no nga may mga lugar pa sa pungsod nga ginakulang sang classroom and if diri sa probinsya sang Iloilo silingani sa press conference no ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. padayon ang ilang programa para sa pagpatukod man sa mga dugang nga classrooms para maging conducive ang learning environment yan sa mga Ilonggo learners no diri sa probinsya sang Iloilo. Yes. Kag nakita naton last year no ining mga sunod-sunod nga bagyo ang aton for example dito sa probinsya sang Capiz no nasulod sang tubig baha ang pila ka mga classrooms naton and even sa some parts no diri sa aton sa Western Visayas milinog pagid kita apart from bagyo no so nakita naton nga
may kakulang na daan sa classrooms na dugangan pagibangod no sang bagyo kag linog. Yes, and also yan, may mga island barangays kita, no, nga may mga classrooms man sila dira, kati para hindi na sila kinanglan magtabok sa mainland para nga mag-eskwela, no. So importante nga may bastante kita nga mga classrooms, hindi man pwede yan, no, nga ang grade 1 kag ang grade 2 mag-merge lang sa Yes. isa ka classroom. So hindi man na pwede kay ang pagtuon niya sa grade 1 different no sa Yes. pagtuon man sa grade 2. So ini ang mga few of the concerns no nga gusto i-address pinaagi sa legislation. Ang 42 municipal mayors nga nag-agree siniya no nagapamatuod lang nga they agree no sa sini nga legislation kag they agree no nga i-address na ang classroom backlog sa probinsya sang Iloilo. Yun, so kabay pa nga mapasar, hoping, no, ini, kag kabay pa madamo pag ino nga mga local nato nga mga politicians nga magasuporta sa siniman nga ginaduso no ni Senator Bam Aquino. Madamo nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it mga biyan, Hope Trichante sa siniman no nga pagdulong sa aton sang balita no natuloy sa pagsuporta sang aton no nga LMP Iloilo sa or ang pagpasalamat no ni Senator Bam Aquino sa pagsuporta sang aton man nga LMP Iloilo sa CAP Act. So kabay pa no hambaga ni naton kabay pa nga ti manamo pag inuinti lang diri sa aton nga sa Iloilo province ang maga-suporta or magapahayag no sang ilang nga suporta. Kundi ang ibang pagid naton no nga mga LGU magapabutsyag man no sa nga suporta sa sini nga CAP Act. Last 2024 mga bano, kasong 2024 no, madumduman naton ang aton diri sa Western Visayas, we need no more than 14,000 nga mga classrooms nga dapat no ipatindog para nga ti ma-accommodate ang aton nga mga estudyante. Hopefully no kabay pa no nga ti ang aton man nga Department of Education no, every time mag-interview kita nagapahayag mo sila no nga ti ginasumite Manila no ang request sa aton nga central office para no nga ti makapatindog kita sa mga hulot klasihan, but with this CAP kabay pa no nga ti ma-address naton ang backlog. Kaya mo ning always no nga gina-emphasize man nga kinahanglan naton magbuligay ang gobyerno no kag ang private sector nagabuligay para nga maduso no ang mga proyekto sa isa ka lokalidad. Dili mga dan sa aton sa Iloilo no, possible katama no ang aton nga public-private partnership. Kag syempre ang suporta man sa mga private sector natin. So with this no nga ginaduso man ni Senator Bam Aquino nga CAP kabay pa no nga ti masabat naton ang kakulang sa mga hulot klasihan. Philippine Standard Time, launa 29 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad, subong nga hapon no, isaman sa aton nga pag-istoryahan. Speaking of mga classrooms, no, kag mga estudyante natin ng aton nga Department of Education. Padayon sa paghaylo sa mga ginikanan, ari mga beno para nga mapapreparahan naton ang number of incoming kindergarten grades 1, 7, and 11. Binahaylo gino sang aton nga Department of Education ang mga ginikanan to avail no sang aton nga early registration. Ini mga beno para nga nabalaan nato no sa pagbukas ng school year 2026 to 2027. Pila bala ka mga kindergarten kung grades 1, 7, and 11 ang mapa-enroll o kung ang mga new learners naton sa mga buluthuan. Importante ini mga binong early registration naton para nga ti mapreparahan naton ang mga lamisa, ang mga pulungkuan, ang mga learning material. Kasi itong tuwan no, nga sa pagbukas sang klase, ang mga estudyante nagatindog sa hulot klasihan.
So isa mga biyan ka pamaagi diri amo ang pagpa-early register. Na balang samtang wala pa nakabukas ang school year, ni ara na yan no gina-foresee or gina-project nga number of students. So ang ato nga Department of Education mga adan nagahaylo gino sa mga ginikanan nga magpadulong sa mga bulutuan no kung sa diin ninyo gusto i-enroll ang inyong mga estudyante o kung inyong kabataan magdala sa birth certificate and at the same time no mag-fill out sa aton basic education early registration form. Although nga this is not mandatory ha sa mga incoming nato nga kindergarten grades 1, 7 and 11 pero ginahaylo no highly encouraged ang mga ginikanan. For those naman yan, no, sa ibang grade level, like for example, sa grades 2 to 6, grade 9 to 10, kag sa grade 12 naton, hindi na kinahanglan magpa-early registration. Mawag nga automatic ka mo nga i-register. Pero, sa adlaw sang enrollment, kinahanglan sa gihapon nga magpa-enroll. Hindi abi base nila, no, nga kumo automatic na nga naka-early register hindi na magpa-enroll. Kinahanglan sa gihapon magpa-enroll. So as of February 4, 2026, 8 a.m., ang ating Department of Education Western Visayas nakarehistro na no sang 79,046 sa mga incoming kindergarten grades 1, 7, and 11. Sa probinsya sang Aklan o Schools Division Office of Aklan, may ara na nakapa-pre-register na more than 7,000. Sa SDO Antique, more than 12,000. Sa probinsya sang Capiz or sa SDO Capiz, may ara na nakapa-early register na more than 11,000. SDO Guimaras with more than 3,200. Ang SDO Iloilo mga biyan nga amo nino ang pinakamadamo as of now nga nakapa-early register with more than 38,500. SDO Iloilo City with more than 2,900 or Capino 3,000. SDO Pasig City with 1,500. And SDO Rojas City with more than 1,500. So sa kabilugan no 79,046 pero this data no as of 8 a.m. and naumay magataas pa ini sang last year naton nga pre-registration data nga sa pareho nga or sa bilog na gid nga pre-registered naton wala sa 163,316. Pero kung hindi kita magsala no dala pa diri ang schools division offices sa Negros Occidental and Bacolod City. That's why nga ti madako no ang numero sang early registered naton. Pero subong mga abyan no because nga nagtukod na kita sang Negros Island region. That's why nga ti ampilin diri sa aton sa Western Visayas 8 na lang ka schools division offices. So everyday nag-update ang aton nga Department of Education pero kabay pa mga beno hindi na paghulaton na sa last day pa no of early registration kamo magapadulong sa mga bulutuan until this is only until February 27 pero kabay pa nga ti hindi na paghulaton. Philippine Standard Time la 1:34 sa hapon mga biya sa aton nga pagbalik istoryahan naton ining kaso no mataas nga kaso sang animal bite diri sa aton no sa probinsya sang Iloilo sang tuig 2025 naglabot mga biyan sa kapin na 70,000 ang number no sang animal bite naton iniya as of December 2025 ano diri no ang pahayag sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office kag ang pila sa mga panugyan especially those ha sa may mga hinuktan nga ido kag kuring. Nag-istoryahan man natin mga iba na panugyan sa Iloilo PHO natuhoy nyo sa Nipah virus. Magabalik ang programa Balita Sosyal.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of a bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masistansiyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children or VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong kasapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act
of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitude. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time na 1:44 sa hapon. Sa gihapon mga biyan nagapamatik mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier no, sa atong pagpanglagad sa buong hapon, istoryahan natin mga biyan no, ining kaso or ang cases no sang animal bite diri sa aton niya sa probinsya sang Iloilo sa tuig 2025. Kagay maluon naton mga ben pila balano ka mga animal bite centers ang yari diri sa aton sa probinsya. Sandig man diri no sa datos sang aton nga Iloilo Provincial Health Office. Yari mga ben pamatian naton si Dr. Maria Socorro Quinion ang aton nga Iloilo Provincial Health Officer kung pila balano ang kaso sang animal bite sa probinsya sa nga tinalikdan nga tuig ag ano no ang mga panugyan
sang ato man nga Provincial Health Office. Animal bite sa bilog nga probinsya sa Iloilo, year 2025 naglabot sa almost 70,000 kag isa diri ang unfortunately napatay tungod sa rabies. So confirmed death ini isa ka lalaki nga nagaling sa Alimudyan. And paibalo ko lang sa tanan nga damo ng aton nga animal bite treatment centers sa 13 naton ka district hospitals kag sa 25 ka mga primary care facilities o kan rural health units. So a total of public ABTCs, total of 38. Meanwhile, may ara makita nga mga private nga mga animal bite centers no nga pwede nyo man makatuan. Ang akon lang pangabay para hindi kita magastuhan no mas manami gi nga ma-prevent naton nga makagat kita sang ayam o kuring. Kun may ara kita nga mga pets kuring man o kun sang ido ipapakunahan ginaton no kag hindi na pagpalagawon no ihigtan o kun ibutang sa cage no nga para hindi nakapangagat kag ang aton mga kabataan nga nagahampang sa aton nga mga ido kag sa kuring nga mga pets naton i-ano ginaton sila tuduan nga hindi pag sagi ka contact no sa aton nga mga pets no kay para malikawan nga hindi sila makagat sa kadamuon sa ginakagat sa ayam kag kuring. Ang aton nga vaccines cannot cover para sa tanan. Gani kung may available kami, may available sa sentro, limited lang gid kaayo. Gani kadako gid sang gastuhon no kun nakagat. Gani likawan naton ang ayam naton hindi saging palagaw, hindi naton pa-stray para makapanghalid sa iban. Kag ipabakunahan ginaton ang aton nga mga ayam kag kuring para nga hindi na makapanghalit. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it mga biyasi, Dr. Maria Socorro Quinion, ang ating nga Provincial Health Officer sa probinsya sang Iloilo. So sa year 2025 mga abyano nga dato sa PHO naglalabot no sa 69,562 ang animal bite victim naton sa province of Iloilo o sa diino 25,800 sa ila ang edad 15 years old pasaka samtang 43,000 plus naman ang less than 15 years old. Pag-abot naman no sa kung ano nga sapat ang nagkagat, more than 33,000 mga abyan ang gikagat sang ido. Kag more than 35,000 naman sang kuring, kag may 139 kita nga gikagat no sa ibang pagid nga sapat. Unfortunately, for the province of Iloilo, may ara kita no sang isang rabies vet. And that is no sa probinsya or sa munisipalidad sang Alimudyan. So according kay Doc Quinion, no, confirmed ini nga napatay mangod sa rabies kag ang panugyan dari mga biyano as always ang aton nga PHO. Kung may ara ka mo dira no hinuktan no, please pabakunahan ang anti-rabies. Ang aton nga Provincial Health Office or ang aton I mean no nga Iloilo Provincial Veterinaries Office nagahiwat mga abyan sa vaccination. And even no ang mga municipal naton may ara sang ilaman nga kaugalingon from time to time, so you have to do is to check no sang schedule para nga di mabakunahan sang anti-rabies. Samtang mga branch sa syudad naman niya sang Iloilo,
Ang good news no nga dala sa nga Iloilo City Government, wala mga biyan sa mina-record or zero human rabies cases ang syudad sa Iloilo halin sa tuig 2024. So sunod diri no sa aton nga Office of the City Health Office, sa aton nga rabies coordinator Florence Joy Atinalo, wala sa nga human rabies related deaths ang na-record sa 2024 kag 2025. Ang ulihin naton nga kaso sa human rabies sa syudad sa Iloilo was in 2023 with a total of 3 deaths. Tagtanan mga biyanong pasyente nga involved ang wala na bakunahan. Suno pa diri kay Atinalo, ang vaccination nagapabilin no nga isa sa mga epektibo na prevention against rabies. Dapat no i-administer immediately no following sa pagkagat o konsang scratch or with an open wound exposure sa saliva o sa laway. Pinaagi sa mga Department of Health Certified Animal Bite Treatment Center. Ang aton mga biano nga city government o ang aton nga city veterinary's office, dila yun man nagpagwa sang ilaya nga schedule para sa aton nga mass rabies vaccination. So last February 3 no, may ara kita sa vaccination sa Tansa Baybay Rizal Estanzuela, and subong no February 4 sa Tansa Timawa 1 and 2. Buwas February 5 may nakaschedule kita sa Tansa Bonifacio kag sa Tansa Esperanza. Kag sa February 6 so we have schedule no diri sa aton sa syudad sang Iloilo, sa Rizal Palapala 1 and 2 kag sa Rizal Ibarra. So hiwaton ini 8:30 AM to 11:30 AM. Samtang sa ibang paginaton nga mga schedule sang aton nung mass rabies vaccination, pwede ninyo mga biano malantaw no per district ini no ang hiwaton nga mass rabies vaccination sang aton man nga City Veterinary's Office. Sa city proper, ang ini mga biano ang city proper subong nga bulan sang Pebrero. Ang distrito naman sang Lapas naka-schedule sa bulan sang Marso, sa Arevalo sa Abril ang Mandurriao, Abril man kag Mayo sa Haro 1, May to June, sa Haro 2 sa July, sa Lapus July to August, kag sa distrito sang Molo will be no sa August to September. So for more information, pwede din maka-connect sa Office of the City Veterinary's Office sa Facebook page o kung pinaagi sa email na iloilocityveterinarian@gmail.com o kung sa mobile number nawago natin 0968 601 7761. So sa liwat mo pwede makig-angot sa ato nga City Veterinary's Office sa email address nga iloilocityveterinarian@gmail.com o kung sa ilang Facebook page nga Iloilo City Office of the City Veterinarian, or magtawag no or mag-contact sa mobile number nga 0968 601 7761. Abay pa no nga kita nga mga pumuluyo, mangin responsable nga pet owners. Always pabakunahan ang inyo dira nga hinuktan, tag mangin responsable, hindi magpabayaan no nga maglagaw sa gwa. Tag expose no ang iban, especially ang kabataan naton sa posible nga pagkagat. Philippine Standard Time, 1:54 sa hapon. Mga biyan ng ibang pagyud no nga mga palugyan diri sa aton nga Iloilo Provincial Health Office, labi na sa Nipah virus no, aton pagapat patod sa ibang paging programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Maraming salamat sa inyong pagtutok subong nga hapon. Sa mga nagliso sila radyo sa 585 AM, ag syempre sa mga nagalantaw sa ating Facebook Live,
Thank you so much. Mayong hapon sa akong tiya, si Auntie Salve Braso. Saka OFW. Mayong hapon sa mga OFW nato, no? Mga nagasakripisyo para sa ilang pamilya. Thank you ma sa akong mga kaduwang technical sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amang transmitter. Sir Jeffrey Butita. Ako na lang din mga biya si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,